Magandang tanghali po muna, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali, magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man po kayong bahagi ng mundo. At pahintulutan po nyo kung muli na samahan ko kayo ngayong pananghalian, Payday Friday, kung may natitira pa sa ating mga sinasahod sa kabila ng pabigat ng antas ng ating pamumuhay, samantalang nakaw ang mga nasa pamahalaan. Kagaya po ng aking mga naturan, ang atin pong platform dito po sa YouTube, ganun din po sa Facebook at ganun din sa TikTok, ang ating pong layunin, bahagi ng ating advokasya, ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso, iangat ang ating kamulatan, nang sa ganoon ay makatulong po ang inyong lingkod na makabuo kayo ng isang malaya, independent, objective, at base sa tamang impormasyon na inyong pananaw, opinyon at paninindigan. Isang maisog na paninindigan na hindi ko naman po inaasahan at aasahan na ito ay kahintulad sa aking pananaw, opinion or paninindigan. Ang importante lamang ay dumami yung mga Pilipino na magkaroon ng bahagi sa mga importanteng usaping panlipunan. Sapagkat kagaya po ng ating pag-uusapan ngayon, i-boycott at ihuhulog. Yan po yung ating pamagat. Bago po tayo lalong lumalim sa ating direktang ugnayan, pakitulungan po niyong higit pang lumaki at lumawak ang ating plataforma sa social media sapagkat alam naman natin na ang MSM o yung mainstream media kompromisado na po iyan. Tulungan po nyo yung mga kaibigan po natin na nasa Facebook. Sana po ay mag-like, mag-comment, mag-share at mag-follow po kayo sa aking pahina. At yung mga nasa YouTube naman sana ay may mag-like, mag-share, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube platform. At dito naman sa TikTok, welcome po kayong lahat. Sana ay mag-share kayo, mag-like, mag-comment at mag-follow. Marami pong salamat we already have almost 600 live followers na nanonood. I will just like to begin from the top. May kaninang unang-una Si Ginoong Crescenciano Prado, maayong tanghali. Attorney Vic, maayong tanghali sa iyo, Ginoong Crescencio Prado, watching from Las Piñas City. Ganon din kay Twinks D, kay Bel Marin, kay Cooking Tambaling, kay Rose NV, laging nakasubaybay si Rose NV, kay Melba, kay Lee Chen, maraming salamat, kay Evelyn Hugalbot, good morning Attorney Vic, watching from Hong Kong, mabuhay po kayo. Yung ating mga kababayan dyan sa Hong Kong, sa Macau, sa mainland China at sa Taiwan. Mag-iingat po kayo at kinakaladkad tayo sa isang napipintong armadong konfrontasyon na wala po tayo dapat kinalaman at hindi tayo makialam. Sa ibang araw po nating tatalakayin yan. Yang maling polisiya na imbis na pagka nagkaroon po ng armadong sigalot dyan sa Taiwan, ang sagot po ng ating Pangulo tayo raw po ay hindi makakaiwas kundi makikisali dyan sa laban ng Taiwan at China. Maling-maling polisiya po yun. Dapat ang gawin ng gobyerno, siguraduhin na ligtas yung mga Pilipino, daan-libo dyan sa Taiwan, siguraduhin na mailikas yung nais ng umuwi at siguraduhin ma-monitor yung nais manatili. Pero magdasal po tayo na lang naman po ang napakaraming katolikong bansa dito sa bahagi ng Asya, baka po mapigil pa ng ating panalangin sa ating kinikilalang Panginoon na hindi matuloy itong konfrontasyon na nagbabadya, bunsod ng problema dyan ng China at Taiwan at tayo naman willing participant kahit wala tayong kinalaman. Magandang tanghali po sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng bahagi po ng mundo at lahat po ng mga kasama ko na uring manggagawa, yung mga professionals,
yung mga doktor, teachers, grab drivers, yung mga joyride, lahat po, taxi driver, jeepney drivers, magsasaka, ordinaryong manggagawa. Ako po ay kasama ninyo, Attorney Vic Rodriguez, katulad ninyo, Pilipino abogado maisog. Tara na at maging bahagi ng isa na namang usaping panlipunan na ang ating layunin, kagaya po ng aking laging sinasabi, ay maitaas ang antas ng pampublikong diskurso. Nang sa ganoon ay magabayan ko kayo hopefully na makabuo ng inyong sariling pananaw, ng sariling opinyon, ng sariling paninindigan na hindi kinakailangan ay katulad po o kaparehas ng sa akin. I don't mind na kung sakasakali pong kontra-opinion tayo, wala naman pong problema. Yun po ang tunay na diwa ng demokrasya. Ang mahalaga, lahat tayo ay may say, lahat sana ay informed sapagkat pagka mas marami po ang mulat na Pilipino, makakaiwas po tayo sa higit na pambubudol na ating dinaranas ngayon sa kasalukuyan sa ilalim ng Marcos administration. Ang ating pong pamagat August 15, 2025, i-boycott at ihuhulog. Dalawang topic po ito. Yung i-boycott, ito po yung usapin naman doon po sa nagsalaula sa kalagayan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam ko, nakakatiyak ako, kilala nyo ito. Pag-uusapan natin ito. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. I-boycott, ito po'y tumutukoy doon sa taong kumutya kay Tatay Digong. Doon sa taong kumutya ng hamak, nagmaliit sa lahat ng DDS o yung diehard Duterte supporters. Sa lahat ng mga Pilipinong pilit ginagawang mangmang. Sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kapwa Pilipino at nagmamalasakit sa isang kapwa natin Pilipinong nakapiit ngayon dyan sa The Hague nang wala namang kaso na inialay ng sarili niyang gobyerno sa kamay na naglalaway na banyaga. Ang pinatutukuyan po natin dito sa boycott ay walang iba kundi itong nambastos kay Tatay Digong. Nambastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong, mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda, atin pong pag-uusapan, i-boycott yung sahod po ngayon. Sana ay yung mga nanananghali, kung kayo po'y nag-iisip-isip, Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat po, yung ating mga kapatid sa KOJC. At hindi rin pinaligtas ng Vice Ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa ho kayo nanananghali at nag-iisip-isip, wag ho muna tayong mag-McDo. McDon't po muna tayo, McDon't. Hanggat si Vice Ganda ang endorser niyan, wag po muna tayong tumangkilik ng McDonald's. Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Mindanao at sa Visayas at dyan sa Davao. Hanap po muna tayong iba. Nakahintulad o higit pang masarap dyan sa McDon't. Wag ho muna tayong mag-McDon't. Wag muna. Hanggat hindi humihingi ng sinserong patawad yung napakaangas na Vice Ganda. Wag po nating tangkilikin na McDonald's. Tangkilikin muna natin yung sariling atin. Nandiyan naman ang Jollibee. Libreng advertisement na po ito. Jollibee. Kung hindi natin maiwasan, lalo na yung mga bata. Ako, yung mga anak ko ay pakikiusapan ko rin muna. McDon't muna tayo, McDon't. Jollibee o kaya isa pang homegrown na produkto, yung tinatawag po nating Andox. May fried chicken na rin po sa pagkakaalam ko yung Andox eh. Kalimutan po muna natin itong McDon't. Wag ho kayong tumangkilik ng kahit anong produkto, lalo na yung sugal. Total, ang pangalan niya Vice, bisyo eh. Hindi ho tayo yayaman sa sugal. Wag ho kayong magsugal. Wag ho kayong maniwala. Ang kumikita lang ho dyan yung Vice Ganda. Sa sugal, wala ho kayong panalo dyan. Maniwala kayo sa akin. Magbanat tayo pare-pareho ng buto, kagaya ho ng ginagawa natin araw-araw. Iwasan ho natin. Lahat po. At yung pangalawa, yung ating titulo, ihuhulog. Ito po naman ay after my own malalimang analysis, mukhang ihuhulog kung hindi pa inuhulog si Congressman Saldico
ng kanyang mga karancho na nakinabang sa ating pera gamit ang 2024 national budget. Higit pa, yung sinalaulang 2025 national budget na pinangalanan na ng maraming leader, maraming mga nasa akademya na yung 2025 national budget is the most corrupt national budget ever in the history of the Philippines. Unahin po natin. Mag-message po muna kayo kung anong gusto nyong unahin natin. Babasahin ko lang po yung inyong mga komento. Kay Moses Miranda San Jose, yes, Moses, McDonald tayo. Kay Sharon Torres, ganun din po. Kay Juvie Ibarle, kay Athena Sam, pati po yung mga Pilipino sa labas ng bansa. Iwas po muna tayo dyan. Kung may Jollibee sa Hong Kong, napakaraming Jollibee. Mag-Jollibee ho muna kayo. Singilin natin itong Vice Ganda na binastos si Tatay Digong. Konting sakripisyo po ho. Konting sakripisyo. In fact, I think, if you will heed my pakiusap, kung pakikinggan po nyo at susundin ang aking pakiusap, hindi po ito sakripisyo, baka makabuti pa po sa atin ito. Kumain na lang po tayo ng pagkain gawa sa bahay. Huwag na muna yung McDonald's po muna tayo. Iwasan natin yung McDonald's. Kung hindi natin kaya, lumipat po tayo kay Jollibee, kay Andox, Davao, yung Waxis. Huwag tayong mag-McDonald's. Ipakita natin, total kinutya ang bawat Duterte diehard supporters. Hindi lamang po si Tatay Digong, hindi lamang po yung pamilya Duterte. Hindi lamang po yung mga Bisaya. Hindi lamang po yung mga taga Mindanao, hindi lamang po yung mga taga Luzon, hindi lamang po yung mga nagbabanat buto, nagpapakahirap dyan sa ibang bansa, mga overseas Filipino workers at Filipino migrants. Boycottin po natin lahat ng palabas ni Vice Ganda. Boycottin po natin ang McDonald's hanggat hindi siya inilalaglag at inuhulog ng McDonald's. Hanggat hindi siya humihingi ng public at sincere apology. Alam mo ninyo, I feel strongly about this call to boycott Vice Ganda at lahat ng kanyang produkto. Hindi naman natin maiwasan yung iba dahil hindi naman siya yan kumikita lang siya Di ba? Pero yung McDonald's, kaya po nating iwasan yan. Binastos ang isang dati nating leader na mahal ng sambayan ng Pilipino. Ano akala mo, Vice Ganda? Higit kang mahal ng Pilipino kesa kay Tatay Digong? Subukan natin. Bakit hindi ka magpakulong at tingnan mo kung magkakaroon ng malawakang kilos protesta hindi lamang sa loob ng Pilipinas kundi pati sa labas ng Pilipinas na mananawagang palayain ka. Subukan mo. Pero yung ginawa mo, you have crossed that very, very red line. Binastos mo si Tatay Digong. Para lang sa kaalaman mo, nang tumaas-taas din naman ang level ng iyong pampublikong diskurso, si Pangulong Duterte ay kinidnap. Hindi siya maaaring sabihing inaresto dahil walang arrest warrant. Hindi mo rin pwedeng sabihin para sa iyong karagdagang kaalaman at iangat natin ang iyong kamulatan sa usaping panlipunan. Hindi lang yung winawalang hiya mo si Tatay Digong. Kanya siya narariyan ay siya'y kinidnap. Siya ay ginawang alay at inihandog ng sarili nating gobyerno, ang administrasyon ni Bongbong Marcos, sa kamay ng mga naglalaway na banyaga. Makinig ka dito sa ganitong ugnayan, direktang ugnayan, nang sa ganoon bago ka magmambastos ng leader ng ating bansa na pinakamamahal ng Pilipino kahit wala na sa pwesto pagkatapos ng kanyang termino, bago ka mambastos ng isang nakatatanda, ng isang senior citizen, mag-isip-isip ka muna. Kaya ang aking panawagan, nakikiusap po ako, konting sakripisyo pa, mga kasamahan ko sa bayan ng Maisog. Ang hakbang ng Maisog, yung ating mga kasamahan, sa DDS, kinutya po tayo ni Vice Ganda. Sa lahat ng taga Mindanao,
lalong-lalo na sa Davao City, sa lahat ng mga Visayas, diyan sa Visayas region at sa Luzon, sa lahat ng Pilipino, saan man pong bahagi ng mundo, i-boycott po natin si Vice Ganda, i-boycott po natin ang McDonald's. Hindi po kalabisan ang aking pakiusap sa inyo. Ipakita natin ang ating pagkondena sa pambabastos ni Vice Ganda kay Tatay Digong. Nanawagan po ako sa inyong lahat, ating mga kasamahan sa Kingdom of Jesus Christ, ating mga kasamahan sa Iglesia ni Cristo, binastos po ang ating mahal na senador, si Senador Rodante Kadante Marcoleta. Wala naman siyang pakialam doon sa ginagawang show nitong Vice Ganda. Total gusto mong magpapansin, total gusto mong sumikat, heto sa aking plataforma, higit ka pa naming pasisikatin, pati ang McDonald's. Wag ho kayong kakain ng McDonald's hanggat si Vice Ganda ay associated sa McDonald's. Doon muna tayo sa sariling atin. Jollibee, Andox, dyan sa Davao City, may Waxis. Talikuran ho muna natin yan. Mahirap naman, iniinsulto na ang ating Tatay Digong. Iniinsulto na, kinidnap na nga, ipiniit na walang sala, ipiniit ng walang kaso. Binababoy pa ni Vice Ganda. Ipakita natin. Yung nanay po, lumalabas daw yung nanay, wag yung nanay. Ipakita natin kay Vice Ganda na tayo ay marunong rumispeto sa nakatatanda. Marunong kaming rumispeto, pero ikaw, wala ka. Walang matututunan sa iyo ang kabataan. Bastos ka. Bastos ka.